Lord minsan papalakpak sa buhay na Diyos? Parang level 1 pa lang yan. Yung palakpak para kay Papa Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino dito yung lost but have been found? Sino yung lost before pero ngayon ay found na ng ating Panginoon? Taas kamay. Sino yung gapos before pero pinalaya na ngayon ng Lord? Hallelujah, hallelujah. Kaya pwede na nating sabihin, goodbye yesterday. Come on, sabihin nyo nga, goodbye yesterday. I'm holding a new life, a new day na galing sa ating Panginoong Diyos. May tuturo kaming bagong kanta sa inyo. Pero I hope, no, na damhin natin yung message, yung lyrics ng awitin na to. Though hindi nyo alam, pero sabayan nyo kami. This will bring you a message na magsasabi, oy, ikaw ay bagong tao na sa Panginoong Diyos. Amen? Can we clap our hands to Jesus one more time? Hey! Hey! Thank you, Jesus. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, praise the Lord. I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own way. Praise the Lord. Minsan ba goodbye yesterday? Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord. I've been born again. Come on, clap your hands to Jesus. Hey, hey, hey. Praise the Lord. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Hey, 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 hey. Clap your hands to Jesus. Hey, hey, hey. Goodbye. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Let's declare it. I have decided to follow Jesus since the day that we receive Him as our Lord and Savior. Let's sing it out. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. 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 The world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back. I won't turn back. No, I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I
on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Come on, shout it! Shouting on the grave that I once lived in. Shouting on the grave that I once lived in. Shouting on the grave that I once lived in. Shouting on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hey, 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 hey. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hey, hey. Hey, hey. He did not hold back. He did not hesitate. He gave his life away. He is love, love. Savior came to seek and save the lost. He's the only way. He is love. 'Cause through him we overcome. Amen. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, you're the truth. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Let's sing it out. He paid the price. He paid the price. He took our guilt and shame. Thank you, Jesus. He made a way for us to see his light. Now standing strong, we fix our eyes on him. 'Cause he alone is, he is love, he is love. Through him we overcome. 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 Through him. Jesus, you're alive. Jesus, you're alive. You're alive enough. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, you're the truth. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey, clap your hands to Jesus. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Sing it. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Thank you, Jesus. Freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Through him we overcome. 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 Jesus, you're. Come on, let's sing it out. Alive enough. Nothing can separate. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, Jesus, you're the truth. You are the
separate us from the love that you give away? Jesus, Jesus, you're true. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Praise you, Jesus. Palakpak sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you for the freedom, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sino rito yung may pinagdaraanan sa mga oras na to? Sino rito may battles right now? Battle sa pag-iisip, challenges sa tahanan, challenges sa trabaho, financially, emotionally, marahil meron kayong karamdaman, and maraming pasan-pasan na responsibilidad, na problema. And sa tingin ninyo, how are we going to overcome this? What do you think? How are we going to overcome all our challenges? Nothing but the name of Jesus. No one but the name of Jesus. In the middle of the storm, I will raise my hallelujah. In the middle of my struggles, I will raise my hallelujah. In the middle of the corruption, I will raise my hallelujah. In the middle of my tears, sorrow, I will raise my hallelujah. Could you raise your hallelujahs right now? Could you worship the King of Kings? Could you worship the Lord of Lords? Could you raise your hallelujah? Hallelujah! 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 Panginoon, naririnig mo ang pagpupuri ng mga anak ko. Naririnig mo yung pagsamba ng iyong mga anak. Nawa kalugdan mo ang aming pagpupuri. We want to shake your throne by our worship. We want to shake your throne by our praises, O God. Na kahit anong pinagdaraanan, kahit anong kalagayan ng puso, kahit anong iniisip, kahit anong problema ang pasan-pasan sa mga oras na ito, inilalapit namin sa iyo, itinataas namin sa iyo ang aming pagpupuri dahil deserve mo, Lord God. You deserve all the glory. You deserve all the honor, oh God. You deserve our praises because you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the mighty God, our Savior, our Redeemer, our friend. Kaya Panginoong Diyos, alam namin, magiging matagumpay kami kasi kasama ka namin. Ano mang kinaharap namin ngayon, ano mang pasan-pasan namin ngayon, alam namin mapagtatagumpayan namin lahat ng ito. Maangkin namin ang kagalingan sa pangalan mo, Jesus. Kasi alam namin, hindi maaapektuhan ng pagpupuri namin ang aming pinagdaraanan. Hindi maaapektuhan ng kalagayan ng mundo ang pagsasamba namin sa iyo. It won't affect us because, Lord God, whatever we're going through, we will raise our hallelujah kasi hindi nakadepende sa sitwasyon namin ang pagbibigay namin ng papuri, ang pagbibigay namin ng kaloob sa iyo, ang pagbibigay namin ng pagsamba sa iyo. Hindi maaapektuhan ng kahit anong outside forces, whatever we're feeling in our hearts, because what we desire is to honor you, to glorify you, and to honor you. Okay, Lord God, here we are. We want to attract your glory. We want to attract your presence. Be here with us in this place. Transform hearts, transform lives, mend every broken heart. In Jesus' name, amen and amen.
raise a hallelujah. I raise. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the presence of my enemy. In the presence of my enemy. Oh, I raise a hallelujah. Sing louder the unbelief. Louder than the unbelief. Whoa, I raise I raise a hallelujah.
sing a little louder. Sing a little louder. Whoa, we Sing a little louder. in the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven's got to fight for me. Sing a little louder. Mary in the presence. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon. Sing a little louder. We say here now. Oh, I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. out from the ashes, hope will arise. Death is defeated. Come on, you sing it from your heart. I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing yes, Lord. in the middle of the storm. I will. Louder and louder, You're gonna hear my praises roar. out from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King I'm is gonna sing. alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar, Jesus. Up from the ashes, hope will arise. Come on, raise your voices. I'm gonna sing. Come on, church. You sing it from the bottom of your heart. I'm gonna sing. Ano man yung pinagdaraanan, ano man ang nararamdaman, ano man ang naiisip, ano man yung naririnig mula sa mahal sa buhay, mula sa kapitbahay, ano man ang pasang-pasang responsibilidad, ano mang pinagdaraan ng problema, we're going to sing in the middle of the storm, because I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praise. You're gonna hear our praises, Lord. Out from the ashes, hope will arise. Then, as you sing, I raise a hallelujah. The King is alive. Come on, church, you raise your hallelujah. I raise a hallelujah. I raise it. I raise a Hallelujah. 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 In Jesus' name, let there be healing. In Jesus' name, let there be deliverance from every bondage. In Jesus' name, let there be deliverance from any strongholds. From the strongholds of addiction. From the strongholds of any temptation. From the strongholds of any bondages. In Jesus' name. In Jesus' name. The strongholds from the deadly sins. In Jesus' name. In Jesus' name. Deliverance from any broken relationship. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. You raise your hallelujah. Challenges from every satellite. Challenges from starting a new one. In Jesus' name, we raise your hallelujah. Come on, church. Raise your hallelujah like a banner. Come on, church. You gotta make it louder. You raise your hallelujah. Hallelujah.
you sing, I raise a hallelujah? I raise a hallelujah. Hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah, Jesus. I raise a hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Palakpak na may pagpupuri. Palakpak na may pagdadakila. Palakpak na may pagpapasalamat. Palakpak ng pinalaya. Palakpak ng pinagaling ng ating Panginoon Diyos. Palakpak ng merong katagumpayan. Hallelujah! Hallelujah! With everything inside of me, I'm gonna worship you. With everything inside of me, in the middle of my enemy, in the middle of the storm, I'm gonna raise my hallelujah. Whatever I'm going through, you gotta raise your hallelujah. Come on, glorify the name. Worship the King of Kings. Worship the name of the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Reading from 1 Samuel 28:21, Amplified Bible Version. The woman came to Saul and saw that he was greatly troubled. And she said to him, "Look, your maidservant has obeyed you. I have taken my life in my hand." So, doon natin kinuha yung pamagatang ng mensahe, "My life is in my hand. And have listened to everything you said to me." Sa Tagalog, itong pagkasabi, "At naparoon ang babae kay Saul at nakita na siya'y totoong bagabag. At sinabi sa kaniya, narito, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig. At aking inilagay ang aking buhay sa aking kamay, at aking dininig ang iyong mga salita na iyong sinelta sa akin." Dakilang Diyos, samahan mo kami sa oras na to. Body mo ito. And ako'y naniniwala, you are dwelling in each one of us. Lalain ko na ang aming puso ngayon ay magiging mistulang notebook na reading pagsulatan ng banal na Espiritu about things comes from you. I pray magkaroon ng mga meekness, humbleness, recognizing, Lord, na malaki ang kamalian namin, marami kaming bad nagawa in the past. And marami dyan aanihin po namin. Kaya nga po, mas lalong mahalaga ang mensaheng ito para ma-understand namin ng pag-asa ay galing sa iyo. Ang pag-asa, Lord, ay ang matalas sa aming pakikinig at pagsunod sa mga sinasabi mo. Dalayan ko, Lord, sa every soul na magko-confess ng faults nila, tingin ng tawad, please forgive. Wala kaming ibang patutunguhan, Lord, o pupuntahan kundi sa iyo lamang. Iunat mo ang mahabagin mong kamay sa amin at sagipin mo po kami. Magbuo ka lang pamilya, magbuo ka lang buhay. Let there be miracles also, Lord. Baluti mo ang bawat isa sa amin na may karamdaman as they express their faith unto you ng iyong wounds. Upang sa ganon, magkaroon kami ng healing sa aming mga nararamdaman. Lord, basbasa mo mga tenga at mag-isipan ng even mata ng bawat isa sa amin upang ang puso namin para we will be filled with things about you. Salamat. Itong aking dalangin, Jesus' name, lahat magsabing amen. Pwede lang po kayo mo po. Na anong ibig sabihin na binanggit dito?
na ang buhay ko ay nasa aking kamay or my life is in my hand? O ang pamagat ng mensahe natin this morning is, buhay mo, sagot mo. Sa totoong buhay lamang, sa totoo lang naman, real talk, ang life natin ay nasa ating kamay. Ito naging problema, nature din ng tao eh. Kung sino-sino sinisisi sa fault nila. Sa totoo lang naman, nature din ng tao yan na we blame others sa anumang bagay na nararanasan natin. Kasi nanggaling din niya sa ninuno natin eh. Diba, nung rinaise ng Diyos, yung question of disobedience kay Adam, anong ginawa niya? Sinisi niyang kanyang asawa. Asawa ko kasi, inabot sa akin itong prutas. So part na ng DNA natin yan. We blame others for our failures, misfortune. Kaya nga, matagal mangyaring transformation sa buhay. Matagal yung natatagalan natin na ang pag-receive ng blessing ni Lord. Kasi habang ikaw ay nagsisisi ng iba-ibang tao sa kinalalagyan mo ngayon, hindi tayo nagre-repent sa ating sin. Walang sincere repentance ng mga kasalanan. Si tatay kasi, kanina, doon sa likod, awang-awa kami sa isang bata habang umaawit dito. Banda doon siya nakaupo, umiiyak. Sabi niya, wala kasi naghatid sa akin eh. Hindi ako hinatid ng parents eh. O. So, biro mo, bata pa lang, no? Nandun talaga na yung DNA, blaming others. Although sa ganung edad talaga, wala siya magagawa kasi hindi man siya makakapunta rito kung hindi siya ihatid. So sad. So, who will take responsibility na yun? So, yun ang nature ng tao. Sa pagdadrive, pagka nabangga ka, di ba, pwede ka naman umiwas. So, sa pagdadrive, kung mayroong mangyayang aksidente, malaking posibilidad, fault mo yun. O nag-contribute ka sa pangyayaring yon. Kung dumadami ang bilbil mo ngayon, lumalaki na tiyan mo, magsisisi ka ba ng ibang tao? Masarap kasi magluto. Nanay ko, masarap magluto si misis, masarap magluto si tatay, masarap magluto si kapatid. Overweight ka na. At alam mo, pagka-overweight, maraming panganib ang pwedeng dumating. Maraming tumubo sa'yo. Nanday yung isang problema, yung diabetes. Ganon din, kung ikaw yung taong may bisyo, iinom ka. Ito, madalas ko sinasabi, kawawa itong pamilyang iiwan ng mga tomador, iiwan ng mga addict. Lalo pagka bedridden na sila, wala na mag-contribute. Biro mo, alagaan mo. Yung nakalatay doon, kasalanan niya yun. Kung bakit ganun ang baga niya, bakit ganun ang kidney niya. Biro mo, problema yung pamilya, paano i-dialysis. Kasi sira na yung kidney. Parang isang cause dyan ay di mapigil ang pag-iinom. Maraming mga tao, kahit may edad na, parang hindi natututo. Sigarilyo pa rin ang sigarilyo. Inom pa rin ang inom. Ang iba, nakikita na nila, nawawasak ang family, tuloy pa rin ang pagdadrugs. May isang magandang example na nangyari sa Bible para mas maunawaan mo na ang buhay mo talaga yun sa kamay mo.
And it is your choice kung anong gagawin mo. Araw-araw we make choices. Ang iba dyan may eternal effect. Last Sunday, para mas magkaroong impact ang message na to at makita mong kahalaga ng kaagarang pagsunod sa utos ni Lord. Anything about God's kingdom ay kung naalala niyo message last Sunday, urgent. We must act with haste. Huwag mo ipopostpone ang decision na pwede mong gawin ngayon. Lalo pag nakataya dyan buhay mo. Kasi every delay na ginagawa mo sa pagsuko mo sa buhay mo kay Lord, tuloy ka gumagawa ng kasalanan dahil nagdi-disobey ka kay Lord. At sa bawat pagtanim mo ng kasalanan, tanda mo, isang araw tutubo yan at aani yan. At alam nyo naman, kapatid, para mas maintindihan natin, ano mas madali tumubo? Damo o yung tinanim mong eggplant, okra, o ano? Ano mas madaling tumubo? Di ba, damo, no? Sa nga, hindi ka lang tatanim, tumutubo eh. Kinukuha mo na eh. Umulan na lang konti o kaya mabasa lang konti. Ayan na naman. Samantala hinihintay mong seedling, inaano ko nga kay Lita, sabi ko, Lita, lahat ang tinanim mong buto, walang tumubo. Hindi siya sa seeds. Ewan ko. Tumutubo mo. So gusto ko maintindihan din natin spiritual na realm. Is it different din sa totoong buhay, kapatid, na tila bagang mas madali mamunga yung gawang masama kaysa yung gawang mabuti? For example, kaya iba naging impatient, bumabalik sa dati. For example, si Brother Jess. Close kami ng brother niya, kaya ginagawa kong example siya. Nagbigay ng tithes ngayon. Kaya tama, no? Walang pagdaraya. Ang iba, sa katagalan, hindi na naging tapat kasi, Lord, gumagawa ng mabuti, nagbibigay na ako, bakit wala pa rin balik? Nangyayari ba yon? We become so impatient. Ba't wala pa? Sabi ng Bible, pag nagbigay ka, magbibigay si Lord. Bakit wala pa? Nakita nyo, obviously, yung mabuting bagay, tila bagang mas matagal tumubo at mamunga. Have you wondered why? Bakit ganun? Ang Biblia, merong kahit paano paliwanag. Naalala nyo yung parable of the sower? Yung ibang buto ay nahagis sa batuhan. Yung ibang buto nahagis sa daanan. Yung ibang buto naman tumubo sa dawagan. Dahil nga masyadong kumontrol ang sin natin, hindi prepared yung heart natin na mataniman kaagad ng mabuti. Maraming bubunutin. Kaya nga, nahihirapan agad tumubo yung mabuting gawa natin. Kasi nga, sa habang panahon ng buhay natin, na-devote natin sa sining. Kasi, basta hiwawalay ka kay Lord, normal na may gagawin kang masama. Kasi disobedient yan. Pag humiwalay kay Lord, disobedience din. Hindi ka sumusunod sa utos siya. Kaya, nahirap. Kaya, kapatid, kung nagpasya ka, ibigay mo ng buhay mo kay Lord ngayon, be patient. Maraming bubunutin sa iyo para tumubo yung mabuti. Hello, sana naiintindihan niyo ito para mas lalo kayong kumapit kay Lord. Kasi mas mahirap kung bumalik tayo sa dati. Mas mahirap. So, isang example na gusto ko i-share sa inyo, napagandang example to, naalala niyo ba si Uriah? Sinong asawa ni Uriah? Bathsheba. Di ba pinagsamantala? Kasi ginamit kong salitang pinagsamantala. Kasi pagsasamantala naman kasi yun. Kasi ginamit ni David yung bully eh. Ginamit niyang paging hari niya. May magagawa pa ba si Bathsheba? Ang hirap kumindi sa isang hari. So nakita niyo yung story doon, siguro naalala niyo yung storyang yon. Nagbunga. Kita niyo, no? Mas mabilis mamunga yung masama.
Ganun talaga si Lord eh. Pagka mahal ka, i-expose ka kaagad eh. Hindi niya patatagalin. I-expose ka, bubukohin ka niya. Ngayon, kung sakali man, hindi pa na-expose yung, kung meron mang gumagawa sa ating kasal, hindi agad na-expose, mag-isip-isip ka, Lord, bakit hindi mo pinapalo? Kala ko ba, anak mo ako? Bakit hindi mo tinutuwid? Kasi, ang diwang Bible, tinutuwid at pinapalo ng Diyos ang tinuturing niyang anak. So, namunga. Bilis mamunga. Eh, nalaman David, buntis. Patay ito. Eh, ang mabigat sa storyang to, yung pinagsamantalang babae, asawa ay kawal. Kawal niya, nagsiserve sa kanya. Biro mo, grabing kasalan David. Hindi mo lang siya kumuha ng ibang babae. Ang pinatulan niya pa, pinagsamantala niya ay asawa ng kawal niya. So, pinauwi na si Uriah. And twice, kinumbins siya, umuwi ka. Eh, grabe ang devotion, grabe ang commitment. Sana ang daming Uriah sa atin. Kailangan ng churches ang isang Uriah. Mas uunahin yung ministry kaysa yung buhay niya. Biro mo, no? Tandaan nyo kapatid, ang hirap kung nasa war zone ka, mamimiss mo pamilya mo. Sa abroad lang nga, kaya ako hindi ako tumagal eh. Hanggang 2 years lang, hindi ko nakayanan. Halos gabi, umiiyak ako. Malungkot, mahiwalay sa pamilya. Kaya by nature, dapat pinauwi siya, naku, mamimiss ko na asawa ko, mamimiss ko na anak ko. Di ba dapat uwi siya? Hindi, committed siya, Pastor Jomel. Committed siya sa calling niya. Sa purpose niya. Pinili na nga siyang lasingin ni David eh. Hindi pa rin siya umuwi. Gulat si David, nandun pa rin, natutulog sa palasyo. So wala na si David. Listen. Gumawa siya ng sulat, naka-address kay Joab kasi si Joab ang pinakommander. Sabi niya, Joab, ang bearer ng letter nito si Uriah, gusto ko ilagay mo sa pinaka-fiercest na labanan para mamatay. Ang bigat ng storyang to. Kilala niyo ba kung sino nagdalay ng sulat? Mismo si Uriah na pinapapatay ni David. Now just imagine, no? Pagdala niyo yung imagination niyo, what if binuksan ni Uriah yung sulat? Ay, palagay ko, kapatid, maraming kakampi kay Uriah. Kung ikikwento niyo, kita niyo, ito ba yung hari na pinaglalabanan natin, pinagtatanggol natin? Nakasulat dito, dadalhin ako sa pinakamabigat na labanan para mamatay ako. Ito ba yung susuportahan natin? Pwede magkaroon ng rebellion nun. Tama? But so committed, sobrang taas ang integrity ni Uriah, hindi niya binuksan yung sulat. Not knowing, nandun pala yung death sentence niya. So yung buhay niya ay nasa kamay niya. His life was in his hands. So 2 Samuel 11:15, he had written the letter the following, station Uriah on the front line of the fiercest battle and pull back from him. Pero maiiwanan? Anong klaseng hari yun? Pinagsamantala niya asawa, then dahil sa fiercest battle, pag nandun na siya, sabi ni David kay Joab, biglang umatras kayo na hindi niya alam at maiiwan siya. Ay talagang mamamatay. And pulled back from him so that he may be struck and killed. So ang purpose ni David noon, hindi para mag-reinforce si Uriah doon sa mga iniwan niyang kasama sa battle, mga sundalo, but ang agenda ni David ay mamatay si Uriah para masolo niya na si Bathsheba. Pwede niya na uuwi. Kaya,
sa atin, kung alam nyo lang, kung alam lang ni Uriah, tayo, dapat ganun din ang understanding kung alam lang natin kung ano mangyari sa dulo ng buhay natin. Kung hindi natin fully sundin ang utos ni Lord. Kung alam lang sana natin ang maging resulta sa bawat kasalanan, bawat disobedience sa utos ni Lord. Kung alam lang sana natin. Kaso hindi tayo manghuhula. Si Lord lang nakakaalam kung anong huling araw natin sa mundong to. So pag-usapan natin, ano ba nangyari kay Saul? Ano nangyari? Pwede ba sabihin mo katabi mo, anong nangyari kay Saul? Sige, sabihin mo, tanungin mo, ano nangyari kay Saul? Kasi, grabe ang favor ni Lord sa kanya eh. Grabe, kung ikaw yung uunang pipiling hari, di ba grabing favor yan? Kaya sa ating lahat, kung you have been appointed, you have been called sa kanyang position, bigay mo ng todo. Magpasikat ka na. Gawin mo na yung grabe excellent job doon sa pinagagawa sa'yo. Kasi hindi mo alam kung may kasunod pa yan, kung may next year pa, o kung buhay ka pa the following day. So saan Saul, hindi niya pagginalingan. Please listen. Galingan na natin. Pwede ba bulungan mo katabi mo, sabi mo, galingan mo na. Anything about God, galingan mo na. No more excuses. No more blaming others. So letter A, the consequences of forsaking God's guidance. Ano ang maging consequence? Pagka pilit na dinidisobey natin yung leading ni Lord. Pilit na nagbibingi-bingihan tayo. Pilit natin ginigit yung ating sarili. Anong aanihin natin yan? So yung sa reading from 1 Samuel 28 verse 5, when Saul saw the vast Philistines army, he became frantic with fear. Verse 6, he asked the Lord what he should do, but the Lord refused to answer him, either by dreams or by sacred lots or by the prophet. So wag niyo kakalimutan yan, no? Anong naging response ng Diyos kay Saul nung siya'y nagtanong kay Lord? The Lord, sabay-sabay natin basahin. The Lord refused to answer him. Sa anong kaparaanan? Either by dreams or by sacred lots or by prophets. So wala na talaga. Silent na si Lord. So ito yung pinakamabigat na consequences na repeatedly sa bawat utos ng Diyos through Samuel ay hindi niya sinunod. Di ba? Sabi ni Samuel, ng Diyos kay Saul through Samuel, patayin niyo lahat. Wala, ginigiit ni Saul yung gusto niya. At kung ano-anong inalibayin. And it seems na naramdaman na rin ni Saul yung separation ng Diyos. Naging very desperate siya. Dahil naramdaman niya God abandoned him. Kaninong fault? Sinong kaisalanan? Siya. Kasi repeatedly, he forsake yung mga utos ng Diyos. And since naging parang kultura na o part na ng buhay ni Saul na igiit yung gusto niya at hindi sundin si Lord, naging pulpul na ang tenga niya sa boses ng Diyos. Come on, listen kapatid. Pwede mangyari sa'yo. Pag hindi mo hinasa ang puso mo na maging attentive kay Lord at maging masunurin, daratang time, anong sinabi ni Ezekiel, magkakaroon stony heart. Titigas na yan. Kaya hindi na masusulatan ng Holy Spirit ng mga bagay about Him. Kaya sa parents natin kapatid, pagka sinanay natin ang ating sarili na magbingi-bihingan
bingi-bingihan sa utos ng parents natin. Dati ang time, maapektuhan yung puso mo. Maging matigas ka na. At gagawin mo ng gusto mo. Hindi ka na magpapag-guide sa magulang mo. So, ganun lang nangyari kay Saul. Dahil sinanay niyang sarili niya na igiit yung gusto niya, napagod na ang Diyos. Meron ba na nagsalita sa'yo, pagod na ako sa'yo. Ang hirap nung pagka binitawan ka ng ganun salita, pagod na ako sa'yo. Kasi paulit-ulit mo sinasaktan damdamin nila. Bagamat pinaramdam sa'yo, yung love sa'yo, kaya nandun paalala, pero hindi ka nakikinig, meron nang napagod sa atin. I'm tired. Why? May pinagmulan. Hindi ka marunong makinig. Hindi ka marunong sumunod. Dahil nga, namuo kay Saul yung spirit o yung galing pagre-rebelde. At dahil sa pagre-rebelde niya, kapatid, sa Diyos, ang naging resulta ay pinilit niyang gawin mga bagay na hindi pinahihintulutan ng Diyos. And what was that? Maghanap ng espiritista. Sa ibang scriptures, ginamit dyan ay witch at iba pang mga salita. At yung time na yon, nung nagtatry na si Saul na tumawag kay Lord, wala na si Samuel, patay na. Wala na siya malalapitan na priest o sa time ngayon ay pastor o cell leader, satellite leader, wala na. Kaya silence na ang tinig ng Diyos. Kaya nung dumami yung mga Philistines at ready na umatake sa kanya, nataranta siya. He was so desperate. Why? Wala na si Samuel, wala ng propeta, wala ng priest, wala ng tinig ng Diyos. Remember, when we refuse to listen to God in the light, we're left groping in the dark. Totoo naman, kapatid eh. Pagka hindi mo nasumpungan yung joy mo kay Lord, hahanapin mo yung joy sa iba. Kung hindi ka nasanay, kapatid, sa way ng Diyos para pasayahin ka, tanda mo, ang Bible sabi, iba yung kasayahan galing kay Lord at iba yung kasiyahan na binibigay ng mundo. Ito, hahanapin mo sa iba. Kaya dyan maraming nasisirang lives. Pagka hindi mo, kapatid, nahanap yung kaligayahan mo sa family mo ngayon, sa asawa mo ngayon, sa anak mo ngayon, dating ang time, hahanapin mo na sa iba yan. Listen, somebody. Pagka hindi mo nahanap yung joy mo dito sa church, dati ang time, palipat-lipat ka lang simbahan. Hahanapin mo yung magpapasaya sa'yo. Kaya kung hindi napasaya ng leaders ng pastor, yung hinahanap mo, hanap ka lang ibang simbahan. Hanap ka lang ibang simbahan. So, ganun nangyari kay Saul. Nung hindi niya na-feel yung joy of obeying God, ang nangyari, naging resulta, hinanap niya ito sa pamamagitan ng madilim na paraan o masamang bagay. So, what happened? So, nawala ng tinig ni Lord. Ang naging choice ni Saul, dinagay niya ng solusyon sa problema niya sa kanyang kamay. Nandiyan pa ba kayo? When we feel life in our own hands, desperation drives us away from God and toward deadly choices. Kapatid, habang nararamdaman mo pa yung pangungusap ni Lord, maring yan ay sa pamamagitan ng asawa mo, pamamagitan ng pastor mo, pamamagitan ng church leader, kahit medyo offensive, tanggapin mo lang. Makinig ka lang. Kasi pagka rinireject mo yan at rinireject mo dating ang time,
Even ang preaching na to, hindi na magbibigay joy sa'yo. Kahit ang gusto kong kausapin ni Lord. Kasi, lane. Sarado na yung tenga mo about things about God, sarado ng puso mo. Kaya hindi na makapenetrate ang Panginoon Diyos sa'yo. So, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng iba. Maghahanap ka ng iba. At nandun na yung panganib. Ang tawag sa quotation natin ay deadly choice. At yun nangyari kay Saul. It was a deadly choice na lumapit siya sa isang espiritista. O yung taong kumakausap sa patay. So pagka tayo ay repeatedly na sumusuway at hindi nakikinig sa tinig ng Diyos, mapanganib ang maging journey mo. Baka lalo kang maligaw. Remember, without God's guidance, we will be lost and make choices that will distance us sa perfect will ni Lord. At hindi magkakaroon ng fulfillment sa ating buhay. Kaya daily, everyday kapatid, parati ko rini-recite yung Romans 23. Lord, bago magbasa ng Bible, Lord, weak kami, madali kami madaya. Kasi yun ang nature ng tupe. Madali tayo mauto. At talaga tayo ay na-atake ni Satan. Kaya Lord, we need you as our shepherd. Kaya rini-recite ko daily. Kaya ang Romans 23 at heart talagang memorize ko yan. Kasi araw-araw binabanggit ko yan. We need you as our shepherd. Maliban pa yung presence ng angels mo. Kaya sa ating lahat, importante na we must recognize yung epekto o consequences sa pagka sinasangtabi natin o binabalingwala natin ang pangangaral patungkol kay Lord. Kapag hindi na ito nagiging importante sa atin, kapag ito'y hindi na nagiging buhay natin, may panganib na darating sa'yo. Kasi hindi na magiging clear ang harapan mo. Para bang mangyayari, bahala na si Batman. Biro mo, buhay mo, linagay mo sa kamay ni Batman. Sa ating lahat, if ever you have been sa struggle, sa talabagang you feel so lost, feel so broken-hearted, feel so confused, kapatid, importante, laliman mo relationship mo kay Lord. Kasi lalo kang mawawala. Lalong masisira ang buhay mo. Kaya sa James 4:8, dito ni-emphasize yung kahalagahan ng to remain with a close contact with God through prayers. Ang sabi diyan, come near to God and He will come near to you. Clean up your lives. You sinners, purify your hearts. You people who can't make up your mind. Kaya pagka lalong litong-lito tayo, confused tayo, lapit kay Lord. Kasi ang pangako ng Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, siya ay lalapit din sa iyo. Eh, pagka lumayo ka, kapatid, lalayo siya sa iyo. Kasi si Lord, masyado siyang nagre-respeto siya sa atin. Pag ayaw mo sa Kanya, hindi niya pipilitin ang Kanyang sarili. Ganun siya. Kapatid, sa pagtingin niya sa atin, He respects your decision so much. Kaya ang decision mo, kapatid, ay paglayo sa Kanya, hindi pagsunod sa Word of God, gagalangin niya ang decision mo. Ganon siya, kapatid. Kataas ang tingin niya sa'yo. Kumbaga, nasa isip ng Lord, bakit ko pipilitin sarili ko? Sa taong yun. Ayaw niya sa akin. She or he wants to control his life. So makaka-istorbo naman ako sa kanya. Magiging kontrabida ako sa kanya. Kaya hayaan ko siya. So not only through prayers, but through obedience, we seek God's guidance. At tapat ang pangako ng Panginoon,
Kung lalapit tayo sa Kanya, siya ay lalapit sa atin. Pangalawa, let there be the dangers of forbidden spiritual practices. Ito'y naging problem ni Saul. Then Saul said to his servants, find for me a woman who is a medium, or between the living and the dead. Ibig sabihin, espiritista o kumakausap sa patay. Kasi wala na wala na yung tinig ng Diyos. Wala na si Samuel, patay na. Nandun yung kaaway, anong gagawin niya? Napapalibutan na sila. So that I may go to her and ask her advice. Ito'y malungkot, no? His servant said to him, there is a woman who is a medium at Endor. Ito'y malungkot. At nangyayari ito sa maraming mananampalataya rin. Mas gusto natin makinig sa advice mga tao na wala kay Lord. Mga tao na wasak ang buhay. Mga tao na hindi tayo i-lead back kay Lord. Kasi iniiwasan natin si pastor, si pastora, kasi i-rebuke ako niyan, i-correct ako niyan, sasaktan ako. Kaya umiiwas. Kaya nangyari, they seek advices sa iba na masarap sa pakinig nila. Saul's decision to consult a medium despite God's explicit prohibition against such practices reveals a danger of turning to the forbidden fruit. Gusto ko, magdal tayong konti rito. Hindi naman lahat mga nanay ganito, no? At hindi lahat ng babae ganito. Pero ito, nasa atin yun Kaya kung hindi ka mag-iingat, kokontrolling ka niyan Nasa DNA natin yun Si Eve, hindi siya naging masaya. Although ang Bible walang binanggit na at walang sinabi na hindi siya masaya sa husband niya. Hindi siya masaya sa task na binigay sa kanya. Kasi ang sabi ng Bible, helpmeet siya. Tiga-assist. So siguro hindi naging masaya. Listen kapatid, dahil maraming pamilya pwedeng masira sa ganyan. Pinili mo yan, magkaroon ka ng asawa din, pangatawan mo yan. Matuto ka ng mga bagay na hindi mo dati ginagawa. Pinili mo yan Choice mo yun Sa mga maaga nag-asawa rito, choice mo yun Di pangatawan mo na. Tama po ba? Pinili mo si Lord mga ilan weeks ago, ilan months ago, ilan years ago. Then pangatawan mo na. Find joy sa bago mo relationship with God. Kasi ito'y naging problema at nasa DNA natin yan. Kaya kung di mo iingat sarili mo, malalagay ka sa panganib. Nakita nyo, ang daling biktimahin ni Satan si Eve. Siguro napansin ka agad tandaan nyo, si Satan, although powerful yan, he can't read mind. Makikilala ka lang niya sa action mo. Huli ko na siya. Alam ko na kung saan siya babagsak. Kaya nung nagpakita si Satan kay Eve sa mistulang serpent, alam na ni Satan kahinaan ni Eve. Alam mo, Eve, magiging katulad ka ng Diyos. Diba? Maraming mga babaeng ganyan, lalo mga matatalino. Hindi ba pwede magpaanda sa asawa ko? Ako hari rito. Hindi tatay nyo. Ako masusunod. Spirit ni Satan na kumontrol. Ang problema, maraming masyadong mababait na tatay, hinayaan lang. Parang kay Adam, sobrang bait. Naki-join siya sa si Eve. Sinamahan niya. Parehas silang pinalabas. So, kung reading between lines sa Bible, although hindi maliwanag na sinabi sa Bible, yun, hindi clear, I have this feeling, hindi naging masaya si Eve sa role niya bilang asawa.
Kaya sabi ng demonyo sa kanya, maging katulad ka ng Diyos. Kumagat. Wow, freedom to. Freedom. Ako na may say, katulad na akong Diyos. Ayun na. Kaya every time, kapatid, na ang babae hindi marunong mag-submit sa babae, malaking posibilidad, yan ang pasimula ng paggawasak ng pamilya. Pagka lumalabas ka sa role mo na inang-point ng Diyos sa'yo at pinipilit mo, kapatid, sa pawal asawa mo, diyan ang pwede mag-umpisang problema. Hello? Please listen. Pagka hinanap mo yung joy mo sa iba, na hindi yun ang plano ng Diyos sa'yo, diyan ang pasimula ng problema mo sa future mo. Nakikinig ba kayo? So, dito, yung nagpahanap si Saul ng witch, ng espiritista. So, Saul's decision to consult a medium, despite God's explicit provision, basahin uli natin, against such practices reveals a danger of turning to the forbidden fruit. So, ang issue rito, mismo si Saul ang nag-break sa batas niya kasi pinag-utos niya patayin lahat ng mga witch dito. Sa Old Testament, kapatid, ay mababasa natin yan, hindi pwedeng may mag-practice ng ganito. Galit ang Diyos sa mga witch. Galit ang Diyos sa mga mangkukulam. Galit ang Diyos sa mga kumakausap sa patay. At hindi lamang yung kapatid. Nung paglapit niya doon sa witch, o nang kumakausap sa patay, dinagay din ng babae ang buhay niya sa kanyang kamay. Kasi ang profession ng babae, doon siya nabubuhay, yung pangkukulam o kumakausap ng patay. So when Saul came to her, ang sabi ng babae, I have taken my life into my hands just to obey you. Kasi wala na siya magawa, hari yun eh. So desperation make us compromise conviction and gamble with life. When we think survival is up to us, we often choose sin over trust. Kaya pagka sa atin, yun ang babantay mo, lalo kung mabigat yung pressure. Ingat. Lalo pagka pinag-usapan niya, survival ng family, survival ng anak. There are times we compromise, bahala na. Basta makakain tayo. Bahala na. Basta masaya. So, by nature, a person would choose sin over trusting God. Huwag niyong kakalimutan, ito kapatid, mas madali tayo gumawa ng masama kaysa mabuti. Kasi DNA natin yan. Galing kay Adan yan. Galing kay Eva. Kaya ang Bible parati nag-advise sa atin, don't disconnect with God. Yun na lang ang panglaban natin eh. Kaya sa Book of Hebrews, binanggit yan, huwag niyong kakaligtan ng bawat pagtitipon. Kasi once break natin yung regularity ng pag-attend natin gawain, malaking tendency, babalik ka sa dati. Mas madali tayo gumawa ng masama kaysa mabuti. Ang Bible very consistent sa pag-practice ng pagkukulam o pakikipag-usap sa mga espiritu o sa patay. Reading from Galatians 5:19 to 21 sa Tagalog, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito pakikiapid. Remember ha? Remember, utos ang Pang-Diyos to. Ano yung pakikiapid? Adultery, may asawa ka, nang bababae ka pa, o nang lalaki ka. Karumihan, kalibugan, 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, ayan, mga pangkukulang, witchcraft. Mga pagtatanim, tumanda ka na, sama pa rin ang loob mo sa nanay mo, tatay mo. Mga pagtataloy, mahilig makipag-away diyan. Ang paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkakababahagi-bahagi, mga hidwaang pananampalataya. Verse 21, mga kapanaghalian,
mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Isip-isip kayo kapatid. Ang daming binanggit dyan, mga iba-ibang uning kasalanan. Kasama dyan yung pagkukulam. Walang makapasok sa karya ng Diyos. Humanity's struggle lies in the tendency to seek fulfillment outside of God when they feel lost and empty. This pursuit often leads to temporary distraction rather than genuine healing. Panandaliang saya, panandalian na parang pulpit ka, wow, ako may say rito, hari ako ng buhay ko. Pero ang epekto niyan, forever, eternity. Tandaan nyo kapatid, pagka sinabi sa Bible, ito ang mga gantong kasalanan ay hindi makapagmana ng buhay na walang gan. Period yan. Salita ng Diyos yan, mangyayari yan. Kaya ang buhay natin talaga, sa kamay natin, decision mo yan. Anong i-decide mo? Anong choice mo? Pangatlo, sa ano nangyari kay David, kay Saul, the reality of divine judgment and consequences. Mamumunga yan. 1 Samuel 28 verse 16 hanggang verse 19, but Samuel replied, why ask me since the Lord has left you and has become your enemy? Verse 19, ito na yung moment na may i-explain ako sa inyo, no? Verse 19, what's more the Lord will hand you and the army of Israel over the Philistines tomorrow. And you and your sons will be here with me. The Lord will bring down the entire army of Israel in defeat. Now listen. Si Samuel ba talagang kausap ni Saul dito? Ikaw, Brother Jess, si Samuel ba talaga kausap ni Saul dito? Kasi ang Diyos pinagbabawal niyang makipag-usap sa patay. Si Saul, kinumpirm yan, bawal dito yung mga witchcraft. Kung ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na bad spirit yan, gawa ng kademonyohan yan. So, sino talagang kausap dito ni Saul? Anyone? Si Saul ba talaga kausap niya yan? Kaya kita nyo, no? Nung sabi ng Bible, si Samuel nagsasalita rito, what's more the Lord will... verse 18. 18 ba tayo nag-umpisa? 16 muna kapatid. But Samuel replied, so, kasi, ayan na, sabi siguro ng mangkukul, Samuel, biglang dumating, tumayo. Nagsalita si Samuel. Kung si Samuel talaga yon. Although sinabi sa Bible, sabi ni Samuel, why ask me? Kung babasahin niyo mga ibang version, bakit niyo iniistorbo? Sa kabila na siya eh. Why ask me since the Lord has left you? Pero tama naman to. Tama yung sinasabi niya. Kasi yun talaga, iniwanan ng Diyos si Samuel. The Lord has left you and has become your enemy. Kapatid, mahirap maging kalaban natin ang Diyos. Kaya better obey. Verse 19, what's more, the Lord will hand you and the army of Israel over the Philistine. Talagang matatalo kayo. Tomorrow and your sons, may araw pa, no? Very definite. And you and your sons will be here with me. Kung ikaw si Samuel nga talaga ito, biro mo. Kaso, ang issue dito, mabigat na question, masasamang mga anak hindi. Oo. Yung mga anak ni Saul, mga bad. Maliban confused ako, no? Anak pala ni Eli yun. Kasi si Jonathan pala. Si Jonathan makakasama ko.
So you will believe na talagang si Samuel yon. The Lord will bring down the entire arm of Israel in the pit. So again, ang question ko sa inyo, si Samuel ba talagang kausap dyan? Yeah, Brother Jess? Bad spirit. Pero bakit tama sinasabi? Ha? Sige, James? Nagpapanggap. Kaya di ba nakaka-confuse? Number 1, kasi ang tumatawag, witch eh. Sa palagay nyo kaya, ang Diyos susunod sa witch? So, isang point yon. Pangalawa, naalala nyo ba sinunod sa Luke? Yung patungkol sa mayaman at si Lazaro? Anong sabi ng Pang-Diyos? Malaking bagay ang nagse-separate sa inyong dalawa. Yun na sa boss ni Abraham ay hindi pa pwedeng tumawid at yun na sa impyerno, hindi pa pwedeng pumunta. Anong sabi ng mayaman? Padala mo si Lazaro para kausapin mga kapatid ko kasi ayokong sumunod sila sa akin. Di ba hindi pwede? So going back sa question, sino yon? Si Samuel ba talaga yon? Ganda lang point ni nagpapanggap, pwede. Pero posible rin, it was God sa pamagitan ng isang vision. Pero hindi actually si Samuel yon. Pero anuman kapatid, yon, definitely, imposible maging si Samuel yon. Kasi ang demonyo, there are times nagpapanggap na siya yun. Yun yung tao na yun. So yung minsan na sinabi rito, it was a final judgment ng Diyos kay kay Saul. Hopeless na si Saul, matatalo siya, mamamatay siya kasama ng mga anak niya. So it was not a comforting experience para kay Saul. Kaya taking life into our hand doesn't save us. It breaks us. We weren't made to carry that weight. Ulitin na nga, sabay-sabay natin basahin. Taking life into our hands doesn't save us. It breaks us. We weren't made to carry that weight. Kailangan natin kamay ni Lord dito. Kailangan natin. Dahil patungkol sa kaligtasan natin, suko mo buhay mo kay Lord. Suko mo buhay mo sa kamay ni Lord. Hindi natin kaya ang laban sa mundong ito without God. Kaya sa ating lahat kapatid, no, tulad ng binasa natin kanina, yung mga ganitong makasalanan, don't take those warning lightly. Seryosohin natin. Pwede ba sabihin sa katabi mo, seryosohin mo ang Diyos. Seryosohin mo ang relasyon mo kay Diyos. Sa Romans 2:6 hanggang verse 8, na siya ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapotan. Tanong mo katabi mo kung palaaway yan. Kamo magbagong buhay ka na. There indeed the tragic despair of life without repentance. So yung kalagayan ni Saul, talagang hopeless eh. Ito yung resulta ng pinatigas mo na yung puso mo. Dahil hindi ka handang makinig. Hindi ka handang sumunod. Nakita nyo, naging resulta, out of distress, hindi siya lumapit sa Diyos. Lumapit siya sa isang witch. Kaya ang storya ni Saul sa ating lahat,
magkaroon tayo isang puso na handang humingi ng tawad at magkaroon ng humbleness. Sa 1 Samuel, malapit ang matapos, 28 to 20, at once Saul collapsed and lay stretched out on the floor, terrified at what Samuel had said. He was weak because he had not eaten anything since that day before. So after yung kung ano mang figure yun, kung sino man yan nagsalita, lalong nanghina, everything about him, magsaksa. So yung buhay ni Saul ay nagre-reflect sa maraming mga tao, kasama ng mga mananampalataya dati na lumayo kay Lord at hindi nag-isip na makipag-ayos sa Pangdiyos. Nawa, ang message na to ay magpapaalala sa atin, wag mo patagalin yan. Alam mo, kung nagkamali ka, lapit kay Lord. Kung sakaling medyo matigas ang puso mo, hindi mo nakikita kamalian mo, magtanong ka rito. Maraming tutulong sa'yo. Ang New Testament nagpapaalala sa atin about repentance. Sa Acts 3:19, so repent. Ano ibig sabihin repent? Change your inner self. Your old way of thinking. Regret past sins and return to God. Seek His purpose for your life. So yun ang ibig sabihin repent. So that your sins may be wiped away. Anong ibig sabihin wipe away? Blotted out, completely erased. Oh, ang sarap ng feelings yun, no? Yung talang binura ni Lord lahat ng bad past natin. Na tila bagang ikaw ay isang bagong silang na tao. Blotted out, completely erased, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, restoring you like a cool wind on a hot day. To close sa ating lahat, may kunti lang babanggitin dito, ang kaligtasan mo ay nasa iyong kamay. Choice mo yan kung kaya ka nagkakanyan. Choice mo yan kung sakali may gumaganda na sa buhay mo. Wala kang ibang taong sisisihin kundi sarili mo. So ang tanong ko sa inyo, na kaninong kamay ang buhay mo ngayon? Si Saul, nung dinagay niya ang buhay niya sa kanyang kamay, ang desisyon sa kanyang kamay, pahamak siya. Yung witch, dahil yun ang profession niya, wala siya magawa, linagay niya sa kanyang kamay sa pagsunod kay Saul. Galit ang Diyos sa ganyan. But kung ilalagay mo ang kamay mo, ang buhay mo sa kamay ng Pang-Diyos, may magandang pangako ang Psalms 31 verse 5. My life is in your hands. Save me from enemies who hunt me down. Sa ating lahat, kahit matindi ang problema, matindi ang pressure, matindi, kapatid, ang tawag ng mundo sa atin, makisama ka, friends tayo, join tayo. Kapatid, huwag ka lumabas sa kamay ni Lord. Delikado. Delikadong buhay mo. Si Peter ay nag-preach about this sa Acts 2:40. Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, save yourselves from this crooked generation. Hindi sinabi rito ni Pedro, oy, Paul, isave mo itong taong to. Anong sabi ni Peter? Save yourself. Sagot mo, buhay mo. Strive for your salvation. Wala nang ibang pwedeng gumawa niyan para sa'yo. Call mo yan. Call mo yan. And I hope hindi tayo magkamali sa desisyon. Lalo pag nakikita mo, may problem sa family, may problem sa relationship, may problem sa paligid. Ang hirap magpakatino ngayon. Asa lang yan sa paligid. Natandaan mo, sana wag ka makalimot, sana wag ka mablangko. Mahirap mawala sa kamay ni Lord. Sa mga bago natin kasamahan dito, mga young people mula phase 9, seryoso inyo sa relationship nyo kay Lord. May magandang plano ang Diyos sa inyo.
Pwede bang sabihin sa katabi mo, may magandang plano si Lord sa'yo. Just be patient. Huwag ka lang magmadali. Di ba, nabanggit ko na sa inyo, mas madali mamunga ang bad thing. Pero yung mabuti, medyo matatagalan. Kaya lalo tayong dumikit kay Lord. Lalo ka maging prayerful, lalo ka maging worshipful, lalo mo i-desire tumanggap ng Holy Spirit. At hiling mo parati angels ni Lord nakabantay sa'yo para maalagaan ang mga kabutihan na tanim mo para tumubo yan. Si Paul ay nagpayo sa Philippians 2:12. So then, my dear ones, just as you have always obeyed my instruction with enthusiasm, not only in my present, but now much more in my absence, continue to work out your salvation. Anong ibig sabihin, work out your salvation? That is to cultivate it, bring it to full effect. So tama yung sinasabi natin kanina, hindi agad-agad mamumunga yan. Hintayin mo na fully makita mo epekto ng pagsunod kay Lord. Marami kasing tatabasin sa atin eh. Importante, have joy sa relationship mo kay Lord. That is cultivate it, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity. Tama na yung pabebe. Lalo kung matagal ka na sa church, tama na. Dapat ikaw nagpapakain na, dapat ikaw nag-aalaga na. Hindi ka na dapat umaasa may pagpapakain sa'yo. Hindi ka na dapat umaasa na pagka down ka may mag-encourage sa'yo. Dapat nga ikaw na yung nag-encourage. Worship God in the midst of your storm. Spread the word of God in the midst of so many troubles. Yun ang mga sign na nag-grow ang faith mo. Nagmamature ka. With awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation. Magnilay-nilay ka, okay ba itong ginagawa ko? Tama ba hinakbang ko? Tama ba desisyon ko? To avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. Yung palang ibig sabihin ng work out your salvation, fear and trembling. Alam niyo, yung naalala niyo, di ba, katabi ni Jesus Christ sa cross ay dalawa magnanakaw. Isa nagbagong buhay, isa nagmatigas pa. Yung isa, nagkaroon ng hope. Kasi nag-open ang door si Lord sa kanya. Hindi niya sinayang. Oy, katabihin ko na si Lord. Hindi ko na sasayangin. Tayo, many times, nagparamdam na si Lord sa'yo, pero hindi ka nakinig eh. Sinayang mo. Anyway, kapatid, baka sakali, gawin mo sensitive ang heart mo ngayon. Baka maririnig mo yung tinig ni Lord. Yung isa, katabi niya rin si Lord, pero sinayang niya, di ba? So, saan ka sa dalawa? Yung sinayang, yung opportunity. Tulad ngayon, maring katabi mo si Lord. Maring kinakausap ka na ng Pag-Diyos. Will you harden your heart pa? O admit your mistakes. Admit na empty ka talaga. Kala mo lang hindi ka. Nagsasaya-sayaan ka lang. And seek God. So both yung magnanakaw, they place their life. Yung isa, linagay niya ang buhay niya sa kamay niya. But yung isa, linagay niya ang buhay niya sa kamay ni Lord. Kaya anong sagot ni Jesus Christ? Today, you will be with me in paradise. Sa ating lahat, sa lahat ng may pakinig ngayon, pwede ba tumayo tayong lahat? The choice is yours.
ang decision mo ay nasa kamay mo na ngayon, hindi mo pwede ipasa sa iba yan. Please decide for me. Kaligtasan ng asawa mo, hindi pwede, kapatid. O kaligtasan mo, iasa mo sa asawa mo, sa magulang mo. Choice mo pa rin yan. Sa pagtanggap ng Holy Spirit, walang proxy dyan. Please tanggapin mo Holy Spirit para sa akin. Ikaw ang lalapit kay Lord. Please close your eyes. Visualize yourself na para bagang not judging anyone, no? Mahirap. But try to visualize na sa Calvary tayo ngayon. Si Lord nakapako at tayo ay nasa left or nasa right side ni Jesus Christ. Nasa punto tayo ng desisyon. Marami siguro sa inyo, kapatid, damang-damang mo yung kalungkutan sa nangyayari sa Lone family. Pero, lumalaw sa isip mo, paano work ko? Paano barkada ko? Paano yung tungkulin ko sa ganto? So ngayon, you are in the cross of decision. Paano yung schooling ko? Paano yung karelasyon ko? Please listen. Just try to visualize. Si Lord nandun na sa gitna natin. At nandun ka sa decision of choosing death or life. What would you choose? Hindi pa pwede ibang tao mag-decide para sa'yo. Ikaw, nasa kamay mo ang decision mo. Will you love God now? Obey Him? Susuko mo na yung buhay mo ba? Pagod ka na ba? Lord, please rescue me. Lord, ang gulo ng utak ko. Hindi ko maintindihan. Please rescue me. I need you, Lord. Wala, niniwala. May kinakausap si Lord ngayon. Sinasakit ka. Binubuo yung buhay mo, binubuo yung relasyon nyo, pamilya. If you feel, ikaw yung taong kinakausap ni Lord, and you're so empty, so confused, at ang mabigat kung medyo hard din ang puso mo, but still, pinipilit ni Lord kausapin ka. Huwag natin sayangin. Make the right decision. Dear Lord, I offer my life sa iyo, Lord. And I want to receive the Holy Spirit.